Hello Team Authentic all over the world! Sa pagpapatuloy ng hindi summer serye ng ating beach serye, nandito naman tayo sa Patar Beach here in Bolinao, Pangasinan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Agoda, hotels man yan or activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, everyone! Hi guys, mayong adlaw. Another adventure na naman tayo. This time, pupunta tayo ng Patar Beach sa Bolinao. And ang gagawin natin guys, sa 5-star bus tayo sasakay. Yes, kasi nagtanong tayo kahapon, yung Victory Liner, parang ang lalayo ng agwat. Unlike doon sa 5-star, every 1 hour daw, basta mapupuno, aalis yung bus. Nakapag-check out na tayo and it's 7:05. Hoping and praying na merong 8 a.m. na bus going to Bolinao. Kapag wala, kailangan talaga natin maghintay. So yun yung maganda nga dito, kapag dito kayo sa area na to, nag-stay, walking distance na lang. Basta next time, doon tayo sa kabilang side. Mga malls naman yung i-explore natin. O ngayon tara, lakad na tayo papuntang 5-star. Aakyat ulit tayo dito sa footbridge. Nandito na tayo sa 5-star. Meron dito Dagupan, San Carlos, Bayambang, Tarlac, Tayug, Alaminos. Walang diretso Bolinao. Ito yung Alaminos. Tarlac, Baya, Dao. Tinanong natin kung magkakaroon ng Bolinao. Wait lang natin sa Enzo. Nagtanong siya sa info. Sa information desk. Ayun yung problema ngayon. Dahil hindi pwedeng mag-book in advance, lahat tayo, chance passengers. Nagtanong na tayo, after daw, ng Alaminos, ang susunod na daw doon, Bolinao. Ang dami dito, oh. Cabanatuan, Mga Tarem, Tarlac, Guagua, Balanga, Marquee Mall. And then, yung iba, parang hindi naman lahat 5-star. For example, ito oh, Cisco. Yung going to Alaminos. Pero nandito siya sa 5-star. May Malolos din pala rito, Hagonoy. Oh, wait lang tayo. Grabe. Alas 7 pa lang, sobrang init na. Tirik na yung araw. Lipat tayo ng Victory. Tignan natin kung meron. Ito Alaminos lang din kasi grabe doon. 40 minutes na tayo naghihintay, hindi daw sure kung may Bolinao silang patatakbuhin. Samantalang dati grabe every hour yung Bolinao nila. Tara, hanap tayo ng Bolinao. Dito tayo sa Victory. Baguio ang meron. Iba, Zambales, San Fernando. Daming nag-aabang. Ito. Express naman lahat. Wala ring Bolinao. At 8 o'clock, ito yung best time na mag-advance booking. Walang pila. Sana maayos na by May. Kasi ang hirap magplano ng lakad kapag hindi pwedeng mag-book in advance. Lalo na yung limited lang talaga yung time or nag-live pa for that specific na gala, di ba? Praying na maging okay na ulit ang lahat. So, ang swerte natin na meron din tayong mga nakasabay na pasahero na magbo-Bolinao. So, kaysa magpalabas pa sila ng bus diretso Bolinao, eto na lang. Grabe, no? Oh, it's 8:15.
Tignan natin kung anong oras siya aalis. Alam niyo naman kapag ang mga aberya, ayaw sana namin sa inyo sinasabi. Kasi baka sabihin, ang drama naman itong vlog na. Pero kailangan nyo talagang malaman. For example ngayon, pag akyat namin dito, biglang sinasabi na hanggang alam niyo na silang po. Tapos sabi namin, sabi po dun sa loob, ano daw diretso ng Bolinao. Sabi ko, sige po boss, pakiano na lang po sila. Pakikausap na lang din po kasi naguguluhan na rin kami. Tapos ngayon pinapanik na tayo. Ang problema naman by this time, habang naghihintay ka, patay yung aircon. Sobrang init niya. Ang dami ng pasahero. Pero hindi pa binubuksan yung aircon. So yan. So if ever ito yung mga ma-experience nyo din. Kung ngayon nyo naisipang gumala. Kaya kung hindi naman talaga importante yung paglabas or yung pagpunta sa mga lugar. Siguro pagliban na lang muna. Pagliban na lang muna. Hintayin na lang munang maging mas mas normal na ulit. It's 8:25. Mukhang mag-aaklas ng mga pasahero. Charot. Lahat nagsasabi naman, hindi tayo ng aircon. Tignan natin. Kasi ipapakita lang namin sa inyo kung ano yung real experience na pwede nyo rin pagdaanan para just in case mapaghandaan nyo magbaon ng mahabang pasensya talaga. Pati ngayon nagtitinda lang man ang init doon. Tignan natin kung anong oras sa alis. Sana mga 9 umalis na tayo. Ayan, umakit na yung konduktor. Nag-announce na siya. Kung naiinitan daw, baba daw muna kasi bubuksan daw yung aircon 5 minutes before umalis yung bus. Ang problema, hindi natin alam kung anong oras sa alis. Kung kailan yung 5 minutes before. Oo. At least honest din naman. Yun din naman yung maganda doon. Pasensya na po, medyo nagtitipid talaga. Sa gas. Yun talaga. Ay, may mga bumababa. Nababa na lang din siguro tayo. Ano pa lang, 8:28 pa lang. Nagbabaan na rin muna. Grabe talaga yung init. Parang isa na itong trip to Bolinao, ang hindi natin makakalimutan. What an adventure! Ganun talaga eh. Kasama to sa journey. Kailangan namin siya ipakita na hindi lahat ng biyahe natin is smooth. Meron talagang mga ganito. Ito yung mga real life experiences. Diba, pag nakikita, ay, saya-saya lang mag-travel, parang saya-saya ng dalawa lagi. Hindi po. May mga ganitong moments. At syempre, pag may mga gatong moments, saka depende na sa'yo Yes, kung paano ka mag-react, di ba? Yes. Wala eh. Wala tayong masisisi. Wala namang may kasalanan. It's 8:42. Sisindihan na daw ang makina. Yehey. Ayan na. Ayun na. Bubukas na yung aircon. To be honest, komportable yung mga Victory liner na nasasakyan natin. Kasi yung legroom niya, Tapos hindi kayo masyadong siksikan. Ayan na, nagkakayata na lahat. Yehey! So sana mga 9 AM makaalis na tayo. 6 hours na yung magiging biyahe natin. Going to Bolinao. And then, pupunta pa. Ayun na! And then pupunta pa tayo ng Patar Beach. So before sunset, sana nasa Patar Beach na tayo. Finally, nandito na tayo sa Bolinao, Pangasinan. And guys, nga pala, binayaran natin kanina sa bus ay 674 pesos at bumiyahe tayo ng mahigit 6 na oras and 40 minutes. Yes, kasama na dun yung mga bus stops. Oo. Ang naging first bus stop natin ay sa Dao. And then yung second bus stop naman natin, yun na yung sa Siesta, Tarlac. Doon pwede na kayong bumili ng pagkain. And then ang ginawa na lang natin, nag-take out na lang tayo ng Yum Burger. And then yung pangatlong bus stop and final bus stop
doon na sa Alaminos. And papunta doon sa resort natin, Taray Resort. Kailangan nating mag-tricycle. Pero guys, ang ginawa natin, nasa Manila pa lang tayo, naghanap na kagad tayo ng motorbike. And yung motorbike dito guys ay 700 pesos. Yes, and dito na natin siya imimit up sa labas. Ito yung Victory Liner Bulinaw. And then, ayan, meron pala ritong biyahe mga Padagupan and Lingayen. And then, yung tricycle daw papunta sa resort natin ay 60, dalawa na kami. Pero meron nga tayong inarkila na motor. Lakad lang tayo dito. Hindi daw pwede ditong ihatid kasi pinapagalitan daw ng mga tricycle. So, walk lang tayo ng mga 1 minute. Papalayo ng kaunti sa terminal. Lakad daw tayo dito sa Andox. Hindi daw talaga pwede doon. Magagalit daw ang mga tricycle. Ito naman, 1 minute walk lang naman. Ito na yung Andox. Tanong din natin kung magkano yung tricycle just in case lang gusto nyo nang dumiretso ng Patar Beach. Para kung ayaw nyo magmotor, magkaroon kayo ng idea kung magkano yung singilan. Nasaan na si Kuya? Dito naman yung Partas. Ito naman yung Partas kapag Partas sa sinakyan nyo. Nandito naman yung bus terminal. Okay. From doon sa highway, pinapasok na tayo dito. Ito mismo yung bahay nila. Yung kukunan natin ng motor. Ayan. Sa Enzo, nag-fill out lang ng form. Okay rin natin. Malapit lang naman. Wala pang 2 minutes walk. At least ang mangyayari, natipid na natin yung papunta sa resort at saka yung pabalik if ever. Kasi kung ipapahatid pa natin sa resort, mamamasahe pa tayo. 120 balikan. For safety procedure, tinetesting na. So, meron tayong 2 helmets. Tapos, ngayon naman, iba siya. Yung sa gasolina niya, kung ilang bars natin siya kinuha, ganun din dapat natin ibabalik. Ganun na naman, super smooth. Are you ready? Always ready. Ayan. So, ready na tayo. Hindi na tayo magbablog. Doon na tayo magkita-kita sa accommodation natin. And just in case lang, ilalagay na lang namin yung number ni Kuya Bernie. Para just in case na pagpunta nyo dito, meron kagad kayong makakausap sa pagkuha ng motor. So tara na! We're so excited! Wala pang 4 minutes, nandito na kami sa Chris Del Mar Resort. Okay guys, meron talagang ganun, no? Yung vibe. Kumbaga parang labat first sight, pag-usahan mo kagad. Tapos ito yun. Meron daw dito mamayang tulay. Yung nasa harapan natin, food bazaar daw yan. So mamaya after natin pumunta ng Patar Beach, diyan tayo mag-food trip. So, ito yung itsura ng resort. And guys, kasama na sa binayaran natin yung breakfast. Diba? Ito resort na resort yung itsura niya. Talagang mafe-feel mo talaga na you're on vacation. Ito na you're on vacation. Ito, pakita ko ito. Grabe yung excitement ko na naman. You know me naman, kapag ka-excited tayo. Eto, may tulay nga. Ayun yung tulay. Eto. So, sa resort natin yan. And then, mamaya pupunta tayo doon. Meron ng food bazaar. Oh, diba? And ang alam ko, may beach pa dito. Itong resort. Tara, check-in na nga lang muna tayo. Hi, good afternoon po. Ayan. Mabuhay. Ito yung kanilang reception area. Mabuhay po. So, pwede na tayong mag-check-in for sure kasi alas 4 na. Ay, ang ganda niya. Mabuhay po. Uy, ang ganda. Pwede. Ngayon pa lang, tuwang-tuwa na ako. May table tennis dito. Tapos meron sila ditong parang pool bar. And then, ito yung kanilang swimming pool. Ayun, o. 2. Isang pambata at isang pang-adult. Tignan natin mamaya kung nasaan yung
beach. Or kung may beachside ba talaga, baka mamaya seaside. O, ito may restaurant sila dito. So for sure, bukas dito yung breakfast natin. Ganda! Ano ba yan? Parang ang sarap ka agad mag-extend. Extend agad. Ay, ang taray. Mamaya pwede na daw natin ipasok yung motor natin. Tapos iparada daw mismo sa tapat ng room. Ayun yung maganda kapag ka nasa ibaba. Room 107 tayo. Dito tayo sa dulo. Tapos, piyesta pala ng Bolinao. Kaya masaya daw dun sa kabila pagtawid natin mamaya ng tulay. May mga palabas daw. Sabi nga namin, baka may paminudo, papansit. Ay, piyesta po. Ito na yung room natin. Ang laki naman itong room. I mean, ang laki nitong natin, accommodation. Ganito siya kalaki. So, pwede nga tayong mag-park. And then, meron tayo ritong table and chairs. Bes, parang gusto ko na kagad mag-extend agad-agad. And then, pasok na tayo. Hindi naman tayo staycation, kaya kapag hindi staycation, diretsong room tour tayo. Ito na kagad yung room natin, maaliwalas naman. And then, pagpasok nyo, ito na kaagad yung bed natin. Uy, at least, nagalawa ulit tayo sa unan. Uy, ang aliwalas nito. Promise. Pati yung kulay. Maganda din. Of course, may AC. May pasalamin dito. Ano kaya to? Tignan natin lahat. Ay, okay. Ito pwede natin itong buksan. Kasi nasa likuran siya. Yung bintana. And then, ito, meron naman ditong TV. Tignan natin. O, tignan natin mamaya kung smart TV. Kasi meron namang nakalagay dyan sa remote. Tignan natin. At ito na yung ating toilet. Tchadan! Okay rin na din. Merong hot and cold shower. Ayan. And ito ang ating resort, guys. Chris Del Mar Resort, and nabook natin siya sa Agoda sa lagang 1,719 pesos. Yes, meron na rin tayong masasabi finally na sobrang murang resort na nabook natin. Kasama pa dyan bukas yung breakfast. So ito, hindi na kami nag-expect kahit hindi na buffet yung breakfast. Ay, naku, panalo na to. So ikot pa tayo mamaya para maipakita namin sa inyo. Kasi pwede daw mag-kayak. Ang daming ganap. Tsaka pwede mag-swimming, di ba? Yes! Kaya kung gusto nyo rin itong i-book via Agoda, of course, gamitin nyo na ang ating promo code na Go With Mel! We're so excited! Labas tayo, pakita namin sa inyo ng very light, pero mas excited tayong makita na kaagad ang Patar Beach kasi ganitong oras daw maganda doon pumunta, pa-sunset. Yung magiging biyahe natin doon, mga 45 minutes. Pakita namin sa inyo yung amenities. Punta tayo dun sa parang view deck. Hello po! Yung mga billiards, lahat daw yan free. Kapag marami daw naglalaro, magpapaschedule kayo, 1 hour each. Pero kapag wala daw maglalaro, 1 to sawa, meron din daw mga board games. Ayan yung billiards natin. Tara, labas tayo dito. Ay, grabe. Ganda nga dito talaga. Dito nga yung buffet breakfast daw natin. Itanong na natin. Uy, alam nyo guys, ang ganda dito. Sobrang resort na resort yung feels. Okay, yung beachfront pala, hindi mismo dito sa resort. Doon, tatawid tayo doon. Which is okay lang din naman. Ito pala, parang gumawa lang ng something na lagoon. So dito daw yung kayak kung gusto nyo magkayak. Which is good na din, nakakalibang na din siya. Ayan, doon daw mamaya yung mga palabas. So yung mismong dagat nandoon, pagtawid natin dyan. So mamaya tignan natin. And then meron pa sila ritong pa-view deck, oh. Sa taas. Hoy, ganda, in all fairness. Ay, eto pala yung mga kayaks. Ayan, oh. Nandito siya. Hello po. Ito yung mga kayak. Tapos dito mismo, kayo iikot. Oh, why not? Magkayak dito. Tapos meron din mga fishing boat doon, no?
walang pahingang magaganap. Dire-diretso. Dire-diretso tayo. Pupunta kagad tayo ng Patar Beach and Bay Sky. Google Map ilang minutes? 26 minutes motor ride lang siya. Uy, 26 minutes lang, malapit-lapit. O baka kami mga 35 minutes. Kasi ingat na ingat tayo. 35 to 40 minutes. Pero magpagas muna tayo. And then siguro hindi na namin sa inyo ipakita yung daan. Kapag meron lang interesting, ikukwento na lang namin sa inyo. Doon na tayo mismo magkita-kita. Kasi gusto namin maabot ng kaagad yung sunset. After mga 35 minutes, nandito na tayo sa Patar Public Beach. Grabe, gulat kami. Doon pa lang sa sa entrance, sa kanto, ang dami na kaagad tao. May mag-offer na kaagad sa inyo ng accommodation. May mag-offer na kaagad ng mga pagkain. Itong buong diretsong yan, dyan tayo galing. Daming restaurants, daming street food. Ito, meron dito pay parking. Tapos, nakaka-confuse siya. Ang dami kasing pala dito, beach. So, tinuro tayo dito ni Kuya. Ito daw yung public beach. Para kapag nagbayad tayo rito ng environmental fee na 40 pesos, magagamit na daw natin siya for 4 days sa lahat ng pupuntahan na tourist spots dito sa Bolinao. Actually guys, ang lawak ng pinaka-beach niya. Kaso nga lang mostly mga private. Yes. So, alam nyo yun, yung buong dagat parang may pagmamayari. Yung so, ito lang yung public beach doon. At saka taga buong dagat, iba't ibang resort talaga. Yes. So yan, kung gusto niyo dito mag-stay, okay lang naman. Ito yung bayaran ng environmental fee. One-time payment for 4 days. Pero, wala na daw ngayon. Alas 5 na kasi, so bukas na lang daw. Kung saan tayo pupunta. So kung dito na kayo pupunta sa Patar Beach at ngayon kayo pumunta, ay libre na kayo. Dami na rin dito tindahan ng mga pasalubong, mga damit. Tayo, bukas na lang tayo magbayad ng environmental fee kasi mamamasyal pa naman tayo. Dami na rin palang tao dito. Nung nababasa namin tong Patar Beach, ito lang yung sa mga tawag doon best ulit, joint tour. Yung from Manila. Ngayon talaga talaga siya na. Popular na rin. Ay, ang daming tao. Ay, oo nga, high tide. And today nga pala is Sunday. Oh, ang daming kainan. Oh. Grabe. Ang dami rin cottages. Oo. Ay, naku. Alam nyo na, hindi tayo problema sa kakainan natin. May pizza pa nga, Hindi ganito yung nakikita ko sa dati, mga jointer. Parang ang dating sa kanila dati, exclusive. Again, today is April 26, Sunday. Ay, high tide siya. Kaya madami sigurong tao dahil Sunday. Ang dami. Uy, grabe. Sobrang nung buhangin niya, sobrang pino. Pinong-pino siya. Pero pagka ganito, parang brown, no? Oo. Ang alam ko, white na white dapat siya. So baka kapag maaraw. Baka medyo nabasa na kasi. Oo. Ang daming tao. Pakalambot ng buhangin. Malakas din yung alon, Ayan, left and right, ang daming tao. Okay. Yung mga may tindahan, dito lang siya sa public beach. Ito ang tinatawag na public beach. Tapos the rest, puro na siya mga resort na siya. Itong natin, mini summer serie. Iba't ibang beaches yung napupuntahan natin. At iba't iba yung mukha nila. Ito din matao, pero siya, mas mas kalmado. Matao na mas kalmado yung paligid. Baka kasi iba din nagagawa ng video okay. Kasi pag may video kasi di ba nakakatalanta? Kasi doon sa Matabong halimbawa, may video okay. At hindi lang ba siya basta video okay doon? Halos lahat yung video okay. Pero yung dagat, hindi siya kalmado. Medyo galit siya ng very light. Carry lang yan. Tara, lakad kayo kagad sa tubig. Ay, nabasa na kagad tayo, malamig. Nakaka-refresh din siya. Grabe, hindi na ako makalakad, bes. Lumulubog na.
Ang sarap lang ditong maupo, oh. Ay, in all fairness, maganda to ha. Maganda tong lugar na to. Ang totoo lang, hindi ko nga lang siya in-expect na ganito. Akala ko mas ano siya, mas tahimik lang. I mean, yung konti yung tao. Kasi yun yung napapanood namin before. Dati nagplan kami na sumama sa mga joint tours. Akala namin nagka-camping-camping lang sila dito. Pero hindi. Ang dami na rin tao talaga. Ang saya ng vibe, oh. Naghubad na kami ng tsinelas. Kasi lumulubog din eh. Tara, lakad tayo ng very light. Para mas makita natin yung dagat. At saka yung beach, of course. Dito lang din nakaparada yung mga boat. So ito public beach pa to ha. Pero to be honest, maganda siya. So what more? Kapag nandun kayo sa mga private resort, for sure, mas magaganda. And yun nga lang, kailangan nyo talaga doon mag-stay. Or baka may mga day tour. Ang haba niya rin. From doon kasi sa dulo, hanggang doon yan. Talagang beach na beach talaga siya. Puro dagat. Ang lakas ng alon. High tide pa naman. Kaya pagbabad nyo, ang lalim ka agad. Grabe, ang lakas ng alon pero may magbabanana boat to. Kalax! Sampuan yata ito. Grabe, ang dami tuloy umaalalay. Tapos ang ihila sa kanila, bangka. Ang saya ng vibe dito. In all fairness. Kami nga nagyapak ng sarap lang maglakad-lakad, maupo. Tapos mamaya kain tayo dun sa loob. I mean dun sa ano, sa mga stall. Ganda rin ito ha. Sana ito wag maabuso, no? Mapanatili pa sana nilang malinis. Or mapanatili natin pati mga tourist na malinis yung lugar. Masaya dito, no? Siguro ano din, malaking bagay din na ang layo niya. Nasa dulo talaga siya kung titignan nyo sa mapa, yung Bolinao. Pero which is okay din. Kasi ano pa siya, yes, maraming tao, pero meron pa siyang very light na pagka-untouched. Ng very, very light lang naman. So kumbaga mafe-feel mo pa na hindi pa siya ganung na pupuntahan ng maraming tao. Which is good. Ito, meron ditong fruit shake. Ano to, bes? Noodles. May fried noodles. Ay, parang gusto ko mag-fried noodles. Tapos, tara, lakad pa tayo dito. Tingin pa tayo. Ang tanong natin kung may bayad yung ano, cottages. Malamang meron yan. Oh, fresh fruit shakes. Meron ditong pizza. Tanong tayo. Kanino kaya pwede magtanong kung may bayad yun? Ay, may information kaya lang wala rin tao. Tara.
Tingnan natin. May barbecue ba? O yan yung pa nga pala, yung maganda daw dun sa hotel natin ha. Pwede daw magbaon ng pagkain. Wala daw core cage. Ay, hindi. Kanya-kanya rin silang luto. Oo, baon nila. Ano, may barbecuehan dito. Tara, bes, tanong natin kung may bayad yung ano. Ay, may puso. Diyan ka maghugas. Ako mag-ano sa'yo. Ako mag-ano sa'yo. Ano tawag yung magbobomba? Marunong pa ba ako magbomba nito? Ang Ay, cute. ay, ay. Iyan mo. Paano ba? Push mo lang. Iyan mo. Ano ba? Ganyan o. Ayun. Ganun. Oo. Pag ganun ganun Ay, hindi lakas. Bababa yung lakas dapat. okay. Ganyan. Yan. Okay, ito pa. Nakakalit. Diba? Very probinsya vibe. And then meron dito nakalagay, oh, clean restroom. Open for public. Shower 20. And the rest yun. Oh. So pwede rin kayong day tour. Kaya lang sa haba ng biyahe, nakakabitin kapag ka day tour. Yan, nakapagtanong na tayo magkano daw. 1,500 ang cottage Yeah. kapag weekends. Pero Weekends. pag weekdays naman, 1,000 pesos na Balik daw tayo bukas, 1,000 na lang. Kasi Monday na bukas. Hindi, sasalampak tayo. Buhangin na kami. Nabasa na nga kami nung alon eh. Mag-noodles muna tayo. Ito yung fried noodles. Kano yung Diba? fried noodles nyo? And then yung price niya, based sa kung ano yung toppings. Sila? Ito. Chicken, tayo to. Yung fried noodles with Japanese siomai, 70. 80 pesos naman yung merong egg. O diba? Why not? Siomai. Fried noodles sa beachfront. Ito naman yung fruit shake. Ano yung order mo, Bes? Mango Graham Overload. Magkano? 160 ang large. Mura lang. 160 pesos ang large. Ito pala, may chocolate pala sila eh. Okay ka gusto mo? Hindi. Ano na lang ako, water lang ako. Ito yung mga flavors nila. Meron ding avocado. It's 6 p.m. Nagsa-sunset na. Why not? Nagpa-fried noodles tayo dito. Habang nagsa-sunset. Magkano to? 80 pesos, 80 pesos. no? Kasi meron siyang kasama itlog, pati Itlog, dalawang pork and then dalawang pork siomai. Tapos, ito 160. 160 pesos. Pero kasi 22, overload. oh, 22 ounce 22 naman siya. ounce, oo. Oh, sige, tikman mo na yung sa'yo. Ako magano lang ako, water lang ako. Okay rin na yan. Alam nyo nung nakaka-relax dito nung nakaka-relax tong araw natin. Galing tayo sa pagkahaba-habang biyahe. Tapos ang dami pang nangyaring aberya. Pero tignan nyo naman. Diba? Pinagpala pa rin tayo ng pagkaganda-gandang beach at experience. Nakaka-relax lang talaga siya. Kamusta? Sarap ng fried noodles nila. Wow. Maybe siguro sa sauce. Oo. Mas sarap yung sauce nila eh. So, ang mangyayari nito, for sure, gagabihin tayo. Makakawin tayo ito mga 6:30, 6:45. Okay lang, kasi tinignan naman muna namin yung daan. Maganda Maganda yung naman. daanan, oo. Oh, medyo lang, hindi lang siya yung pata. Ay, ano ba tawag doon? Hindi, yung parang medyo may pagka-aspalto pa. Yung hindi sementado. Pero maganda naman. Tapos wala namang appeal. Tapos Yung kito paano may mga street lights, di ba? mga street lights. Tapos, hindi rin siya yung tawag nito pa zigzag-zigzag. At saka maganda din sa daanan nila dito, hindi masyadong daanan ng mga malalaking sasakyan. Yes. Kung meron mang kotse, bilang lang. Yes. Makakasabay mo mga motor din. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. It's 9 p.m. Safe na safe naman tayong nakabalik. Pero ano no, madilim din pala. Biglang may part na madilim na walang ilaw-ilaw. Buti na lang maganda nga yung daan. So ginawa namin, takbo namin 40. Para safe tayo. Importante, safe tayo. And then, eto tinanong namin, yung swimming pool, ang luwag talaga dito, no? Alam nyo ba, supposedly hanggang 9 p.m. lang daw, pero kapag nagpaalam daw kayo, kahit hanggang 11 p.m. pwede. So ngayon, meron pang naliligo. Pakita lang namin sa inyo kapag kagabi. At 9 p.m., meron pa ring nagmiming-ming. Oh. Maganda rin dito kapag kabarkada. Actually, nakita namin yung mga nakamotor, ang dami nila, yung mga nagra-rides. Tapos tara, punta tayo doon sa kaganapan. Fiesta nga, naku, may disco. Mukhang magdi-disco pa yata tayo. Oh.
Diyos ko, naalala ko ng mga At alam, sorry naman. Lagi ako nagre-rhyme sa mga kapanahunan namin. Uso pa yung mga Miss Gay, yung mga lip sync kapag fiesta. Dance contest, sinaabot ng alas 5. Eto, may connecting siya dito. Grabe din yung hangin by this time. Tignan lang natin, ang daming tao. Ganda nung resort, no? Tignan natin lalo na bukas. Ay! Kapag ka maaga. So, heto na tayo. Exciting pati yung pagtulay, yung pagtawid. Ay, ito may stage dito. Ay, may nagsasayawan nga doon. Ang saya naman. And then, eto, meron ditong kainan. May mga street food. Grabe, no? Ito yung maganda sa probinsya, no? Ayan, no? Ang daming kainan. May lomi, 75 lang. O, tapos doon, may mga bilihan ng damit. Labas pa tayo. Dito, talaga yung daan. And then, ito yung dagat na nakita natin kanina dun sa drone shots. Nandito siya. Kaya ang lakas ng hangin, grabe. Ang saya naman ng ganitong vibe. At 9 PM to, guys, ha. Ang daming tao. Dito muna tayo dun sa program. Kasi ayaw ni YouTube. Oh, ito, rice meals. Hindi pa tayo nagdi-dinner. Ito yung seaside. Tara, punta muna tayo ulit sa seaside na ganitong oras. Diba? Yun yung maganda sa ganito eh. Yung kapag gusto nyo magmuni-muni, punta lang kayo sa seaside. Pero madilim na talaga. Ayan, Pero ang dami pa rin nakatambay. Ay, bes, ito yung nakita natin kanina, yung ang gandang Oo, yung parang cottage. Tapos ngayon nagkailaw na siya. Diba? We're loving it. Nangangamoy kami rito. Extend. Ang sarap lang dito yung wala kang gagawin. Yung the whole day, nasa resort ka lang. Ayan, ang ganda niya na nung gabi lalo. Lahat yan yung cottages yung nandito. Kasi ito na yung dagat. Ito yung beach. So yung natin, yung hotel natin, hindi siya beachfront. Pero malapit lang, 1 minute walk. Sarap nung hangin. Ayun, nakatambay lang talaga sila. Tara, hanap tayo ng makakainan natin. Barbecue muna tayo. Ano sa'yo, bes? Isang barbecue lang muna ako. Ayan, sige. Ano yan? Isaw? Isaw. Oo. Isaw kay Enzo. 2 isaw. 10 piso yung isaw. 50. Okay. 50, yeah, 10 piso. 10 piso yung isaw. Tapos yung barbecue, 30. Kaya naging 50 pesos siya. Kasi dito, ang dami yung food trip. Tsaka nga, ang daming tao. Gabi pala yung piyesta dito. Oo, tapos Kumbaga na ngayong pala. gabi pala, sayawan na rin ng mga alumni. Yes. Lakad lang tayo rito. Grabe, hindi nawawala ng tao dun sa shawarma. So baka hindi na lang tayo doon. Hanap na lang tayo. Hap. Sarap nga. Ang lambot din ng ng pork. Lakad lang tayo ng lakad hanggang makahanap tayo ng mapupwestohan natin. Kung saan tayo makakapwesto, Doon tayo kakain. kakain. Dito na lang tayo sa Sisig Hooray. Nagtanong kasi kami, pwede naman daw na si Enzo bibili lang ng shawarma, tapos dito kami kakain. Ito yung sa akin, if ever. Pork sisig with egg and rice, 130 pesos. Ito pa yung iba. May chicken sisig din sila. Kain na tayo. Again, lagi yung sinasabi namin, ordinary food, pero nagiging extraordinary siya, depende sa vibe. At that depends kung nasaan kang lugar. Yes, ito kasi talaga very local yung mafe-feel mo. And you know, as naman, ito yung mga gusto-gusto namin. Hinahanap talaga namin to. Kasi ganito yung mga di ba, mga bagay na mas na feel natin na i-immerse tayo sa loob. Yes. And then yung yung parang
pakiramdam mo na parang ano, One of the locals. one of the locals tayo, ganyan. At ang maganda nito, nasa tapat lang mismo natin. Ng accommodation natin. Yun nga pala yun ha. Pag-isipan nyo mabuti, kung doon kayo i-stay sa Patar Beach, pagka ganitong oras wala nang ganap. As in, doon na lang kayo sa As in, resort madilim nyo. na kagad. Madilim na. Unlike kapag dito kayo sa bayan, ang dami nyo pang ganap, ang dami nyo pwedeng puntahan. Actually, sarado nga kayo yun doon sa simbahan. Kasi nga meron pa rin silang Ay, oo, kasi kaganapan. dumaan tayo kayo na. Meron dito pang food park. Sinarado na yung kalsada. Oo. So yun yung kaibahan. Ang dami nyo magagawa kapag nandito lang kayo sa bayan. Magandang umaga. Maayong buntag, guys. It's breakfast time. Ito no yung mga ganitong tunog, yung hangin. Yung huni ng Yung ibon. huni, ito yung nakaka-provincial vibe talaga. Ito yung ang sarap gumising. Tapos wala kang gagawin. Oo. Tara, punta muna tayo sa resto. Pero nakalabas na kanina si Enzo, sabi niya, ang maganda dito, kahit saan pwedeng kumain. Pwede ka sa pool, pwede ka sa dito banda sa may kayak na area. Oo, and then sabi sa amin kagabi, pwede rin daw kung gusto namin sa room. Paka-peaceful. Tingnan natin kung ano yung breakfast nila. And nakita namin parang buffet sa 1,700 pesos. Best dito daw, best. Sige daw. Uniform niyo po yan? Ang ganda naman. Ang ganda ng uniform nila. No? Kakulay ni Enzo. Diba? Thank you po. Pakita namin sa inyo yung food. Garlic rice, longganisa, fried bangus, eggs, may ensalada. Pero ano pala siya? Para siyang managed buffet. Ito yung coffee nila. Nandito din yung tinapay. May pandesal, garlic roll, cinnamon rolls, banana bread, and merong pa juice dito. Ito na yung food natin. Yung ensalada at yung kanin, kanya-kanyang kuha. Pero lahat to, sila ang maglalagay. Although, kapag meron kang ayaw, pwede kang mag-request. For example, ito yung kay Enzo. Ito rin sa kanya. Tapos nag-request siya ng 2 eggs. 2 eggs. So, kaya rin na yan, to be honest. Sa 1,700 pesos This is a good na hotel. Ang sarap ng breakfast ng ganito. No? Yun nga, very provincial feels. Yung parang medyo nalayo ka sa ingay na. Sa ingay ng Tapos mundo. yung ingay na maririnig mo yun nga, di ba, huni ng ibon, Oo. lakas ng hangin. Tapos meron pang nagpapatugtog pa sila ng piano. Pero this time hindi totoo. Ano lang, Soundtrack lang. So yeah, sobrang peaceful. Ang sarap kumain, ang sarap gumising ng maaga talaga kapag nasa probinsya. Tapos, ito yung view natin. Nakagabi, sobrang daming tao doon sa kabila. Mga nagsasayaw. Nagsasayawan. Actually, tumambay pa kami dito. Nandito lang din kami sa spot na to. Hanggang 10:30. Hindi na kami inabot ng 11 kasi nga, inantok na. So yeah. Sobrang sarap lang sa pakiramdam. Parang bigla kang nagkaroon ng retreat with this resort and itong lugar na to. Ito na nga, magre-recap na tayo. So simulan natin sa expenses namin, actual expenses namin. Okay guys, yung bus na sinakay natin from Manila, binayaran natin ay 674 pesos. Then pagdating naman dito sa Bolinao, kumuha tayo ng motorbike na 700 pesos and nagpagas din tayo na 200 pesos na until now magagamit pa din natin. Yes, so ang total na nagastos natin ay 1,574 pesos. So hindi na natin dyan sinama yung pagkain kasi depende talaga. May nagsasabi na sobrang tipid namin sa pagkain, may nagsasabi naman ang mahal ng kinakainan namin. So depende talaga yan sa preference ninyo. And also, hindi na rin namin sinama yung for example, manggagaling kayo sa bayan, tapos pupunta kayo dito sa accommodation kasi baka hindi naman kayo dito mag-i-stay. Now, for example lang hindi ito yung gagawin ninyo. Ang gagawin nyo, magdi-day tour lang kayo going to Patar Beach. Yung magagastos nyo, 674 din sa bus, tapos yung tricycle
hotel pala is 350. So, balikan 700. So, magagastos nyo 1,374. Which is same lang din sa nagastos namin. 1,374 din. Nagpagas lang kami ng 200. Pero yun, yung gas na 200, ang dami nga naming mapupuntahan. So, yan. Depende talaga kung ma-DIY kayo. Paano bang DIY? Yung gusto nyo ba? Yung katulad namin na nagbumotor? O gusto nyo yung ihahatid kayo kada Yung lugar? nakaupo lang, gano'n. Yes, so depende yan talaga. Pero pakiramdam namin, kahit sa pagkain, mas mura dito. Kaysa dun sa mga, last kasi ng punta natin, San Juan sa La Union. So mas mura dito di Hamak. So yeah, kamusta ba yung Patar Beach? Sa totoo lang, ang chill niya lang. Maganda rin naman yung beach. And then, hindi pa siya ganung ka-develop, which is very good for us. Lalo yung sa public beach, hindi pa kasi siya nagagawa ng kahit anong restaurant, ganyan. Although, parang very limited lang yung nakita namin dahil lahat nga may pagmamay-ari. Lahat ng beach may pagmamay-ari talaga, yung beachfront. And then, itong accommodation natin, for us, sulit na to sa 1,700 plus pesos. So, sana po na-enjoy nyo po itong Bulinaw natin. Nagsisimula pa lang tayo. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye, Bye, everyone. everyone.